No, no, no. Alam mo paano mo ako tinanong? Paano mo ako tinanong? Sabi mo, ate, ano problema mo? Yun ay, oh my God, kuya, she's a liar! Oh my God, you're a freaking liar! Bitay para sa mag-asawang Franz Ruiz at Pablo Ruiz, ito ang sigaw ngayon ng mga netizens. At hinihiling na hustisya para kay Nanay LV. Anong kabalastugan yan? Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo, kung hindi kapakaran nyo lang. Kasi kung matino at normal ang pag-iisip ninyo, nagdagdag kayo ng kwarto, naging 3 na from 2 dahil marami na kayong tao, and yet isa lang ang CR. Sana nagdagdag man lang kayo ng isa pang CR. Para naging 2 ang CR. Now, isa na lang. Yung puting kotse, Mr. Pau Pau, nasabi mo, sino ba sabi wala po dito kanina, nabalitaan ko lang. May umalagit-alagit na puting van? Yes po. Anong klaseng van yun? Hindi ko po halos, sir. Anong kulay? Puti po yun, sir. Hindi mo lang nakuha yung plate number? Hindi po. Manang LV, nung nakakita ka pa, ikaw ay naglilinis ng mga kasama sa trabaho mo, ano? Yung po, pagkatapos ko po daw po maglinis sa kusina, pakilinis-linisin daw po yung van. Okay. So, sa mga nililinisan mong van, ano yung mga plate number kung matatandaan mo? 4995 po. Dan 4995 po. 4995 matatandaan mo? Opo, Dan ang pangalan. Dan 4995. Opo. Kulay puti na van. Opo. Okay, anong itsura ng van kung matatanda mo, ma? Yung pong katulad po ng biyaheng Mamburaw po, na biyaheng Abra. Yung parang ginagamit na pambiyahe. Opo. Pampasayerong van. Opo. Mr. Pau Pau, anong description mo ng van na kulay puti? Katulad po nun, sir, sa UB Express. Mga ganun na po. So, tumutok mo naman sa sabi ni Ma'am LB, yung binibiyahe. Opo. Mamburo, sabi niya, so UB Express. Opo. Ganong itsura. Okay. So again, tumutugma na naman. So, Mr. Chair, lumilitaw na most likely yung nagpapalibot-libot sa bahay ni Mr. Pau Pau na nanakot, yun ay ban na pag-aari nito mag-asawa. Kasi sabi naman ng LV, nung nakakita pa siya, naglinis ng kotse nila, merong ban 4990 dan 4995, tapos yung itsurang UB Express na yun naman sinasabi niya pambiyahe daw. Can you CIDG Major Nakar, can you have that check yung ban being Dan described 4995 4995. Yes, Your Honor, Mr. Chair. And you can likewise touch base with the LTO of Mindoro. That is likewise registered under the name of the Ruiz couple. Yes, Your Honor. Tinetext ko na po ngayon yung LTO. Isang tanong na lamang. Ikaw naman tatanungin ko ngayon, Madam France, Miss France, bakit hindi ka nagbibigay ng tamang pasweldo? Bakit hindi po tama? Hindi nasa minimum wage, hindi kung ano yung nakasaad sa batas. Ba't di kayo sumusunod? Doon sa mga stay-in ninyo, di ba may mga stay-in kayo? Bakit hindi kayo sumusunod doon sa patakaran ng dapat ibabayad sa mga taong stay-in? Your Honor, Mr. Chair, yung 7,500 po sa amin sa Mindoro, sobra pa po yun to 10,000 na sinasahod nila. Bali, ang kakulangan lang po namin, yung mga SS nila kulang kami. Kaya nga, bakit nga hindi kayo sumusunod? Inaayos pa po namin. Naayos. Sino yung mga empleyado mo rito? Tinuro mo si Patrick. Sino pa? Yung nirecognize mo para hindi natin matatagal dito. Si GM, Your Honor. JM? Sino pa? Si Kuya Dodong, 5 buwan at kalahati lang po sa amin. Dodong, okay, at least namin mo. Okay, Kuya Dodong, magkano ang sweldo mo? Isang buwan po, 5,000. 5,000.
Isang buwan po. Okay. Magkano yan divide 5,000. Paki-check nga magkano minimum sa ano? Saan lugar ka ulit? Saan lugar ka? Sa Mindoro? Sa Tubili po. Ha? Tubili. Saan lugar yon? Sakop sa Paluan. Paluan, Department of Labor is here. Labor pala dito. Labor, magkano yung minimum wage as worker? Po namin, Your Honor, na paalisin, ay umalis ng Ate LV. Chair, para medyo lumamig-lamig muna ulo ni Senator Edward Jinggoy. Tulfo, magpalamig muna, Senator. Tingnan mo to nakinig ka, Miss Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes or no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama. Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama. Kaya nakakatakot, tama. May kasama naman po siya sa... Diba sa nakakatakot yung, diba? Yung ganong gawain? Opo. Ilan testigo ito mga nandito ngayon? 5, 6, 7. 7 testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito sa kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boss namin? Pare kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka bang presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Ito mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mong maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko. Dahil nakikita ko itong tao na masyado mo yung minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan yung itsura niya. Ilan taon na kayo, Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Estrada, you can have your water also, my dear colleague. So we have two pending motions here. One is this committee is in receipt of a letter of reconsideration dated 19 September 2023, order of contempt against Frenilyn Garcia Ruiz. So this is a
This is treated as a motion for reconsideration to reconsider and set aside the order of contempt dated 19 September 2023 against Franelyn Garcia Ruiz, and to order. The prayer of the council is to order the immediate release of movant Franelyn Garcia Ruiz. After having deliberated and consulted with the members of the Senate Committee on Justice and Human Rights, the committee resolves in open hearing to deny said motion. Let the council as well as the committee secretariat note that pursuant to Balag versus Senate, this is a Supreme Court decision dated July 3, 2018, under GR 234608, the Supreme Court ruled that the period of detention will last upon the end of the legislative inquiry of the Senate. And the legislative inquiry of the Senate would terminate in two instances. One, upon approval or disapproval of the committee report under sections 22 and 23 of the rules of the Senate. The committee report, within 15 days after the conclusion of the inquiry, the committee shall begin to consider a report. Number two, action on the report. The report, upon inclusion in the order of business, shall be referred to the committee and rules for assignment in the calendar. Those are the only two instances. And the third one would probably mean the legislative inquiry of the Senate also terminates upon the expiration of one Congress. We're now talking of the 19th Congress. So, the implication of the denial of the motion for reconsideration is that Mrs. Franelyn Garcia Ruiz will continue in detention under the auspices of the Sergeant at Arms. Is there another motion? Well, Mr. Chair, I would like to second the motion of Senator Tulfo with regard to the contempt against Mr. Pablo Ruiz. There is a pending motion coming from Senator Tulfo, duly seconded by Senator Estrada, to likewise detain within the premises of the Senate, pursuant to the rules of the Senate, the person of Mr. Pablo Ruiz, for the same reasons as considered by the committee when it detained Mrs. Ruiz. Having considered the same as meritorious, the committee hereby approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions, and the Sergeant at Arms is hereby directed to facilitate the implementation of the same, subject to the appropriate medical examinations, right of visitation by relatives, as well as the right to counsel. So, approve in open session given this day of the 25th of September 2023. OSAA is hereby directed to cause the detention.